unang naitalang desaparecido ay nangyari bago pa man ibinaba ang martial law. Si Charlie Del Rosario, isang propesor sa PUP at General Secretary ng Kabataang Makabayan, miyembro rin siya ng Movement for a Democratic Philippines. Hinuli umano siya noong March 19, 1971 sa Lepanto, Sampaloc. Sinasabing karamihan sa biktima ng biglaang pagkawala kabilang sa mga social movements o kilusan ng mga mamamayan. Kaya malaganap ang social movements dito ay dahil na rin siguro sa napakaraming problema ng ating bansa. Desaparecidos, isang salitang Espanyol na ang ibig sabihin mga nawawala. Nagmula ito sa bansang Argentina kung saan 9,000 katao ang naitalang nawala sa ilalim ng diktadoryang militar ni Jorge Rafael Videla. Pero nung nawala na yung diktadorya, medyo nabawasan yan. Siguro medyo unique yung sitwasyon sa Pilipinas na kung kailan nawala na yung diktadorya at naibalik na yung demokrasya ay medyo dumadami pa yung itong mga pangyayari ng mga desaparecidos. Dito sa Pilipinas, halos 1,800 katao ang naitalang nawawala mula sa rehimen ni dating Pangulong Marcos. Ito ay base sa pag-aaral ng FIND o Families of Victims of Involuntary Disappearance. Ang aming kinakategorize na biktima ng enforced disappearance or involuntary disappearance ay yung mga kaso na ang mga nagdukot ay mga ahente ng Estado. Higit sa 800 kaso ng mga nawawala ang naitala noong martial law. Mainit talaga ang mata, no? Sa panahon ni Marcos, ang dami talagang mga nahuli. At saka pag nagrarally, grabe ang repression, no? Demokrasya ang pangako ng EDSA Revolution. Pero nang magdeklara ang dating Pangulong Corazon Aquino ng Total War Policy laban sa insurgency noong 1987, tumaas pa ang bilang ng mga desaparecidos. Kung titingnan mo, kung i-compare mo sa 855 ni Marcos noon, nagkaroon siya ng 612, no? Kung i-average mo, nagkaroon siya ng 102 victims per year, which is very high. No? Posible rin mas mataas ang number of cases sa panahon ni Marcos, pero hindi lang siya na-document. Pero bumaba naman daw ang bilang ng mga ito noong administrasyon ni Ramos. Ay, team na nanunumpa. Sa termino ni dating Pangulong Joseph Estrada, 58 naman ang naiulat na nawala. Kung merong mga nawawalang tao noon, pati sa ngayon, meron kasing we really have to check the details. So, kailangan i-validate natin mabuti yung mga figures na yan before we can really make an objective assessment on the status of human rights. Muling tumaas ang bilang ng mga desaparecido sa pag-upo ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At sa ngayon, halos 300 katao na ang naiulat na nawawala. Kabilang narito si Jonas Burgos, miyembro ng alyansa ng Magbubukid ng Bulacan na dinukot umano ng mga armadong kalalakihan noong April 28, 2007. At sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan, mga UP students na parehong nawala noong June 26, 2006 sa Bulacan. Yung kay Gloria, halos parehas lang sa average nung panahon ni Marcos. May average siya na 39 victims per year, no? Based sa kanyang sa length of stay, no? as of today. That there are some sectors in our society, organization, na talagang napakabilis nilang ibigay yung bintang sa military tuwing may mawawala, which is I believe unfair. No? Dapat we should come up with a concrete basis for making such allegation. Verdugo. Ito ang madalas na bansag kay retired General Jovito Palparan. Matutuhan na lang nating sanggain at dalhin kasi pinipilit nilang gano'n, sama sa loob nila. Kasi yung mga area pinanggalingan ko, humihina sila, nawawalan sila doon ng influenza. Pinopropaganda kami na pumapatay.
natatakot din yung mga magbibigay. Baka sila yung mabalingan ng sinasabi nila mga pumapatay, kami raw yun. Diba? So, nagbumirang din yung kanilang propaganda laban sa amin. Naging tanyag si Palparan nang manungkulan siya bilang 8th Infantry Division Commander sa Samar. Bumaba raw ng 80% ang problema ng insurgency dito. Inakusahan si Palparan ng pagmamastermind umano sa halos 200 kaso ng pagpatay, pagdukot at pagtorture sa Eastern Visayas. Sabing pinaghihinalaan na may kaalaman doon sa nangyari na pagpatay. Sa Mindoro, inaakusahan siyang responsable umano sa 326 na human rights cases, kabilang na ang 80 pagpatay. Once and for all, for the record, may kinalaman po ba kayo sa mga kaso ng desaparecidos? Paulit-ulit ko nang dininayan at tinanggihan yan, ano. Pero ang sabi ko nga, maari naman talaga sa laki ng area ko na maari din siguro na may tao kami na involved. Kaya mag-imbestiga tayo. Tutulong ako na i-avail yung sarili ko at yung mga tao ko na pinagdududahan para sagutin kung talagang may katotohanan yung mga akusasyon. So hindi ko sinasabi na purely walang involvement ang mga tao ko. Sa kabila ng mga akusasyon, 2 beses na pinromote ni Pangulong Arroyo si General Palparan. Mula Colonel, naging Brigadier General si Palparan noong 2003. Naging Major General naman siya noong 2004 matapos maipadala at maging Commander ng Philippine Contingent sa Iraq. Bilang Major General, hinawakan ni Palparan ng Central Luzon. Ayon sa International Peasant Solidarity Mission, maraming naganap na human rights violations daw noon. Ayon sa Bayan Muna, 13 umano sa kanilang mga leader ang pinatay. Yun yung panahon na nandun si Major Palparan at pa rin yung head, di ba, ng 7th Infantry Division based sa Nueva Ecija. So, ang find ay nakapagtala ng maraming kaso nung panahon na yun. Saan man siya i-assign, sinundan si Palparan ng mga akusasyon ng pagkawala. Pero ang lahat ng ito ay itinatanggi ni Palparan. Walang napatunayan, pero may mga tulad ng Supreme Court decision na ina-allege na ako'y may involvement. But ito, sinasagot pa rin namin. Sinasagot pa rin ng Armed Forces. Kasi karamihan nga niya, no, ay talagang propaganda lang. Ang terorismo ng gobyerno! 2005 nang ilunsad niya ang Oplan Bantay-Laya. Kasabay ring nawala ang 176 na katao ayon sa karapatan. Yun ay campaign plan ng Armed Forces design para ma-eradicate ang finally, supposedly, itong insurgency natin. Eradication means to solve the problem. Kasi ang insurgency naman, marami ding kabit na problema yan. Kahirapan, sinasabi nilang government inefficiency, ineffectiveness. So, to eradicate insurgency, you have to solve other problems also. Tinanong ko siya kung may personal ba siyang galit sa mga aktivista. Sabi ko nga hindi. Hindi nga. Kasi kung critical ka naman na politiko ka lang, o kaya agrabyado ka lang sa iyong pamumuhay, hindi ka naman nag-advocate ng violence, so hindi ka kalaban ng militaryo. Hindi raw siya galit sa mga humihingi ng reforma, basta't hindi ito hahaluan ng karahasan. Pwede naman talaga manindigan eh. Ang ano lang natin dito kasi, wag naman na nakakasakit kayo ng kapwa ng tao. Kahit anong panindigan mo, basta wag ka lang gumamit ng illegal means, then pwede. Noong 2006, kasabay ng kanyang ika-56 na kaarawan at retirement sa AFP, nagbigay siya ng 5 buwang deadline para wakasan ang communist insurgency sa Central Luzon. Sa mga lalawigang sakop ng 7th Division, nakikibaka sa kalaban si Jovito Palparan. Hindi siya aatras. Pinuri pa ito ng Pangulong Arroyo sa kanyang sona noong taon ding iyon. Kasabay rin ang pagkundina ni Pangulong Arroyo sa political killings. In the harshest possible terms,
I condemn political killings. Sa isang interview po ninyo noong 2005, sinabi raw ninyo na gusto nyo nang mawala sa dictionary ang mga salitang NPA, NDF at CPP. Totoo po ba ito? Eh, dapat naman talaga. Totoo. Dapat sila mawala na. Kasi silang number one na problema natin dito talagang kung tutusin. Yung ating economic development natin dito ay pigil. In fact, sumasama pa dahil yun naman ang gusto nila. While ang sinasabi nila na sila ay para sa mga mahihirap, gusto nilang makaangat ang mahihirap. Pero sa totoo lang, yung mga mahihirap, yun ang sinasamantala nila.